Magandang araw po Kuya Chris at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Elena, nakatira sa isang baryo sa Guimaras. Isang guro po ako sa elementarya at nais kong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang pangyayaring nagbukas ng aking mga mata sa mundo ng kadiliman na hindi ko inakalang totoo. Ang lahat ay nagsimula noong tag-araw ng taong 2015. Bagong lipat lang ako noon sa Guimaras mula sa Iloilo, kung saan ako lumaki at nag-aral. Ang buhay sa lungsod ay maingay, puno ng ilaw at laging may tao sa paligid. Ngunit dito sa Buena Vista, lalo na sa bahagi kung saan ako tumira, tahimik na tahimik. Ang bahay na aking inuupahan ay malapit sa bundok. May mga puno ng niyog sa paligid. At ang pinakamalapit na kapitbahay ay mahigit 100 metro ang layo. Sa gabi, tanging tunog ng mga kuliglig at hangin lang ang maririnig mo. Sa unay nakakatakot ang katahimikan. Pero unti-unti kong natutunan na tanggapin ito bilang bahagi ng bagong buhay ko. Ang unang linggo ko sa Guimaras ay puno ng pagbabago. Ang mga bata sa paaralan ay masigasig at masunurin. Malayo sa mga batang sanay kong turuan sa lungsod. Ang mga magulang naman ay mapagpakumbaba at palaging nagpapasalamat sa akin. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, umuuwi ako sa aking maliit na bahay at naghahanda ng hapunan. Walang telebisyon. Kaya naman ang aking libangan ay pagbabasa ng mga libro o pakikinig sa mga radyo. Ang buhay ay simple, payapa at masaya. Ngunit ang kapayapaan na yun ay hindi tumagal ng mas matagal. Isang gabi, mag-aalas 9 na ng gabi. Nakarinig ako ng kakaibang tunog mula sa bubong. Parang may mabigat na bagay na gumagapang. Dahan-dahan ito at maingat. Sa una, inisip ko na baka pusa o kung ano lang yon. Ngunit ang tunog ay hindi tumigil. Patuloy itong gumagalaw, pabalik-balik, parang may hinahanap. Maya-maya pa, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang nakaupo ako sa kama. Nakikinig sa bawat kilos ng kung anong nilalang na nasa bubong. Sinubukan kong magdasal, ngunit ang takot ay pumipigil sa aking isipan. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Kaya naman nanatili akong gising. Nakatingin sa kisame, hinihintay na huminto ang tunog. Hindi ko napansin na mag-uumaga na. Nawala na rin ang tunog at akala ko ay panaginip lang ang lahat. Pero kinabukasan ulit ng gabi, muling bumalik ang tunog. Mas malakas na ngayon. Mas malinaw. Para bang may mga paa na tumatakbo na sa bubong. Mabilis pero magaan. Lumabas ako ng bahay. Nagdala ako ng ilaw at tiningnan ang bubong. Ngunit wala namang anuman doon. Walang hayop, walang tao, wala. Pero alam kong may naroon. Nararamdaman ko ang presensya nito. Ang lamig ng hangin, ang bigat ng katahimikan. Bumalik ako sa loob ng bahay at isinara ang lahat ng bintana at pinto. Naglagay ako ng krus sa bawat sulok at nagdasal ng rosaryo hanggang sa madaling araw. Ang takot ay unti-unting kumakain sa aking katinuan. Subalit pinilit kong maging matatag. Kailangan kong maging malakas dahil wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong magtanong sa aking mga kapitbahay tungkol sa lugar.
Sinabi nila sa akin na ang bahay na aking inuupahan ay malapit sa isang lumang sementeryo na hindi na ginagamit. Ayon sa mga matatanda, may mga kwento raw ng mga nilalang na gumagala sa gabi at naghahanap ng biktima. Nung una ay hindi ako naniwala dahil ang mga kwentong yun ay parang mga alamat lang, mga katang isip ng mga taong walang magawa. Pero nang marinig ko ang mga detalye, ang paraan ng paglalarawan nila sa mga tunog, sa mga presensya, napagtanto kong ang aking nararanasan ay kapareho ng kanilang mga kwento. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi na simpleng takot. Ito ay takot na may batayan, takot na may dahilan, takot na maaaring magdulot ng kapahamakan. Isang hapon, habang nagtuturo ako sa paaralan, may lumapit sa akin na matandang babae. Ang kanyang pangalan ay Aling Marta, isang manggagamot na kilala sa buong baryo. Sinabi niya sa akin na alam niya ang aking pinagdadaanan at nais niyang tumulong. Ayon sa kanya, ang bahay na aking inuupahan ay dating tirahan ng isang pamilya na biktima ng aswang. Ang mga aswang ay bumabalik daw tuwing tag-araw, naghahanap ng bagong biktima. Sinabi niya sa akin na kailangan kong maglagay ng mga proteksyon sa bahay, mga gamot na makakapigil sa mga nilalang na yon. Binigyan niya ako ng mga dahon ng tanglad, bawang at asin. Sinabi niya na dapat kong ilagay ang mga ito sa bawat sulok ng bahay at magdasal ng taimtim bago matulog. Sumunod naman ako sa kanyang mga turo, kahit na may bahagi pa rin sa aking isipan ng pag-aalinlangan. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa aking pag-aalinlangan. Kailangan kong gawin ang lahat upang protektahan ang aking sarili. Nang gabing yun, ginawa ko ang lahat ng sinabi ni Aling Marta. Naglagay ako ng tanglad sa bawat bintana, bawang sa may pintuan, at asin sa paligid ng bahay. Nagdasal ako ng rosaryo at hiniling sa Diyos na protektahan ako. Natulog ako ng mahimbing. At sa unang pagkakataon mula nang makarinig ako ng mga tunog, hindi na ako nagising sa gitna ng gabi. Ang umaga ay dumating ng payapa at naramdaman ko ang ginhawa sa aking dibdib. Akala ko ay tapos na ang lahat, na ang mga proteksyon ay gumana at ang mga aswang ay hindi na babalik. Pero nagkamali ako. Ang mga nilalang na iyon ay mas matalino kaysa sa aking inakala. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon, ng tamang oras upang lumusob. Lumipas ang 2 linggo matapos ang aking pag-uusap kay Aling Marta. Nagsimula ulit ang mga kakaibang pangyayari. Subalit ngayon, hindi na ito simpleng tunog mula sa bubong. Ang mga pangyayari ay naging mas direkta, mas nakakabahala. Isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan, nakaramdam ako ng malamig na hangin na pumasok sa kusina. Hindi ko naman binuksan ang bintana at sarado ang pinto. Ngunit ang hangin ay parang may buhay. Gumagalaw ito sa paligid ko. Hinahaplos ang aking balikat. Napatigil ako sa pagluluto at dahan-dahang lumingon. Wala namang tao sa likod ko. Ngunit naramdaman ko ang presensya. Ang pakiramdam na may nakamasid, na may naghihintay. Ang aking mga balahibo ay nagsitindig at ang aking puso ay bumilis ang tibok. Alam kong may naroon,
kahit na hindi ko ito nakikita. Mabilis akong lumabas ng kusina at tumungo sa sala. Kinuha ko ang rosaryo na laging nakabitin sa aking leeg at nagsimulang magdasal. Ang mga salita ay parang proteksyon, isang pader na sumasangga sa takot na nararamdaman ko. Ngunit habang nagdarasal ako, nakarinig ako ng kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Ang bahay ko ay nakatayo na may 4 na haligi at may espasyo sa ilalim ng mga 2 talampakan ang taas. Karaniwang walang anuman doon, kundi damo at mga kalat. Ngunit ang tunog na narinig ko ay hindi tunog ng hayop. Ito ay tunog ng isang bagay na mas malaki, mas mabigat, na gumagapang sa ilalim ng sahig. Ang takot ay unti-unting bumalik. Mas malakas at mas matindi. Alam kong kailangan kong kumilos. Ngunit ang aking katawan ay parang nanigas. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makapagsalita. Tanging ang aking isipan lang ang gumagana, na nagsasabing kailangan kong tumakas. Kailangan kong lumabas ng bahay. Ngunit bago pa ako makagalaw, nakarinig ako ng katok sa pinto. 3 beses. Mabilis at malakas. Napatingin ako sa orasan at nakita kong 11:00 na ng gabi. Sino ang pupunta sa bahay ko sa oras na ito? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at tinanong kung sino ang nasa labas. Subalit walang sumagot. Muli na naman itong kumatok, pero mas malakas na ngayon. Para bang may galit. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang seradura. May bahagi sa akin na nagsasabing huwag buksan ng pinto. Ngunit may bahagi rin na gustong malaman kung sino o ano ang nasa labas. Sa uli, ang takot ang nanaig. Hindi ko binuksan ang pinto. Bumalik ako sa sala at nanatiling nakaupo doon. Nakatingin sa pinto, hinihintay na may mangyari. Ang katok ay tumagal ng ilang minuto at pagkatapos ay tumigil. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang takot ay nananatili. Kinabukasan, sinabi ko kay Aling Marta ang nangyari. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at sinabi niya sa akin na ang mga aswang ay nagsisimula ng lumapit. Ayon pa sa kanya, ang mga proteksyon na inilagay ko ay may epekto. Pero hindi ito sapat upang lubusang pigilan ang mga nilalang na yon. Kailangan daw ng mas malakas na gamot, ng mas matinding proteksyon. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang gawin ng isang ritual sa bahay ko upang lubusang ilayo ang mga aswang. Pumayag naman ako dahil wala na akong ibang pagpipilian. Ang takot ay kumakain na sa aking katinuan at alam kong hindi ko kayang magpatuloy na ganito. Kailangan kong gumawa ng aksyon. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Ang ritual ay ginanap kinabukasan ng gabi. Dumating si Aling Marta kasama ang kanyang mga katulong. 2 matandang lalaki na kilala rin bilang mga manggagamot. Nagdala sila ng mga kandila, insenso at iba pang mga gamit na hindi ko kilala. Nagsimula ang ritual sa labas ng bahay, kung saan nag-ikot sila sa paligid. Nagbubuhos ng tubig na may halong mga dahon at lana. Pagkatapos, pumasok sila sa loob ng bahay at doon nagsimulang magdasal. Ang mga dasal ay sa wikang Hiligaynon na hindi ko lubos na nauunawaan. Pero naramdaman ko ang kapangyarihan ng mga salita. Ang hangin ay naging mabigat at ang pakiramdam ay parang may sumasagot sa kanilang mga dasal.
Isang presensya na hindi nakikita pero nararamdaman. Ang ritual ay tumagal ng mahigit 2 oras at nang matapos, sinabi sa akin ni Aling Marta na ang bahay ay ligtas na. Pero may babala siya. Sinabi niya na ang mga aswang ay hindi basta-basta susuko. Babalik sila at sa pagkakataong yun, kailangan kong maging handa. Ang mga sumunod na gabi ay tahimik. Walang tunog, walang presensya, walang anuman. Nagsimula akong makaramdam ng ginhawa at ang buhay ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang babala ni Aling Marta ay nananatiling nasa aking isipan. At palagi akong nakabantay. Palaging handa sa kung anong mangyayari. Ang takot ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Isang kakaibang pakiramdam na hindi ko maalis kahit anong gawin ko. Isang buwan matapos ang ritual, nagsimula ulit ang mga kakaibang pangyayari. Subalit ngayon, ang mga ito ay mas matindi, mas nakakabahala. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa pakiramdam na may sumasandal sa aking dibdib. Ang bigat ay nakakapigil sa aking paghinga. At kahit anong gawin ko, hindi ko ito matanggal. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang isang itim na anino na nakatayo sa tabi ng aking kama. Ang anino ay walang muka, walang katawan. Ngunit nararamdaman ko ang presensya nito. Ang lamig na nagmumula dito. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang lumalabas na tunog sa aking bibig. Ang takot ay namuo at ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ano ito? Ano ang gusto nito? At bakit ako? Ang anino ay unti-unting lumalapit at naramdaman ko ang malamig na kamay na humahawak sa aking leeg. Ang hininga ko ay unti-unting parang humihinto at ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa uling sandali, naalala ko ang rosaryo na nakabitin sa aking leeg. Gamit ang natitirang lakas ko, hinawakan ko ito at nagsimulang magdasal sa aking isipan. Ang mga salita ay parang ilaw sa gitna ng kadiliman. Isang pag-asa na kumakapit sa akin. At sa isang iglap, ang bigat sa aking dibdib ay nawala. Ang anino ay naglaho at ang silid ay bumalik sa normal. Nakahinga ako ng maluwag at naramdaman ko ang luha na tumulo sa aking pisngi. Ang karanasang iyon ay hindi ko malilimutan. Isang pangyayaring nagpapaalala sa akin kung gaano ako nakaligtas at kung gaano ako kaswerte na nabuhay pa. Kinabukasan, muli kong pinuntahan si Aling Marta. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay hindi na basta-basta umaatake. Ito ay senyales na sila ay determinado. Na hindi sila titigil hanggang sa makuha nila ang kanilang gusto. Sinabi niya sa akin na kailangan kong umalis sa bahay kahit pansamantala lang upang makaiwas sa panganib. Ngunit hindi ako sumang-ayon. Ang bahay na yon ay ang aking tahanan, ang lugar kung saan ako nagsimulang bumuo ng bagong buhay. Hindi ako aalis dahil sa takot. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong patunayan na hindi ako madaling biktimahin. Sinabi ko kay Aling Marta
na kailangan niyang turuan ako kung paano lumaban. Ayon naman sa kanya, ang mga aswang ay may kahinaan. Takot sila sa bawang, asin at lana na may bendisyon. Pero ang pinakamalakas na proteksyon ay ang pananampalataya. Sinabi niya na kailangan kong maging matatag sa aking paniniwala at huwag magpakita ng takot. Ang mga aswang ay nakakadama ng takot at ginagamit nila ito upang manalo. Kailangan kong maging malakas, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual. Binigyan niya ako ng isang maliit na bote ng lana na may bendisyon. At sinabi na dapat kong ilagay ito sa aking noo at dibdib tuwing gabi bago matulog. Ang lana ay magsisilbing pader, isang proteksyon na hindi kayang lampasan ng mga aswang. Sumunod ako sa kanyang mga turo at gumawa ng mga pagbabago sa aking bahay. Naglagay ako ng mga mas maraming bawang at asin sa bawat sulok. At palaging nakabukas ang radyo upang may tunog sa bahay. Ang katahimikan ay ang kalaban. Dahil dito lumalabas ang mga nilalang na yon. Kailangan ng ingay, ng ilaw at ng buhay. Ang mga gabing sumunod ay puno ng pagbabantay. Hindi ako natutulog ng mahimbing. Palagi akong nakabantay. Palaging handa. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit mas kontrolado na ngayon. Alam kong may kakayahan akong lumaban at hindi ako basta-basta susuko. Isang gabi, mga 12:00 ng hating gabi, nakarinig ulit ako ng kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Subalit ngayon ay hindi na ako natakot. Kumuha ako ng ilaw at lumabas ng bahay. Sinilip ko ang ilalim. At doon ay nakita ko ang isang malaking nilalang na gumagapang. Ang balat nito ay itim. Ang mga mata ay pulang-pula. At ang mga ngipin ay mahahaba at matatalas. Ito ay aswang na matagal ko nang kinatatakutan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Kumuha ako ng asin at binuhusan ang nilalang. Sumigaw ito ng malakas at mabilis na tumakas palayo. Ang boses nito ay parang iyak ng sanggol. Nakakabingi at nakakakilabot. Ngunit hindi ako tumigil. Hinabol ko ito at patuloy na pinagsasabuyan ng asin hanggang sa mawala ito sa kadiliman. Ang tagumpay na naramdaman ko ay hindi mapantayan. Napatunayan ko sa aking sarili na kaya kong lumaban. Na hindi na ako basta-basta mabibiktima ng ganon-ganon lang. Matapos ang gabing yon, ang mga aswang ay hindi na bumalik. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi katulad ng dati. Ang katahimikan ngayon ay puno ng kapayapaan, hindi ng takot. Nagsimula akong makatulog ng mahimbing, at ang buhay ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking pagkatao. Hindi na ako ang dating Elena na takot sa dilim, na umaasa sa iba para sa proteksyon. Ako ngayon ay isang Elena na alam kung paano lumaban, na may lakas ng loob na harapin ang kahit anong panganib. Mga ilang linggo matapos ang insidente, may nabalitaan ako mula sa aking mga kapitbahay. Ayon sa kanila, may natagpuan umanong bangkay sa kagubatan. Hindi kalayuan sa aking bahay. Ang bangkay ay hindi na kinikilala dahil ang katawan ay tadtad ng mga sugat
at ang muka ay wasak na. Sinabi ng mga otoridad na ito ay resulta ng pag-atake ng hayop. Marahil ng aso o baboy damo. Ngunit alam ng mga taga rito kung ano talaga ang nangyari. Ang bangkay ay isa sa mga aswang na namatay dahil sa mga sugat na natanggap nito mula sa mga manggagamot na lumaban sa kanila. Ang balita ay nagdulot ng takot sa buong komunidad. Pero para sa akin, ito ay nagdulot ng kaunting kapayapaan. Alam kong ang mga aswang ay hindi nababalik. Dahil alam nila na ang lugar na ito ay protektado, na may mga taong handang lumaban. Dumaan ang mga buwan at ang buhay ko sa Guimaras ay naging mas masaya. Ang mga bata sa paaralan ay lumalaki at natututo. At ang mga magulang ay patuloy na nagpapasalamat sa aking dedikasyon. Ang aking relasyon kay Aling Marta ay naging mas malalim at natuto ako ng maraming bagay tungkol sa kultura at paniniwala ng mga taga-Guimaras. Natuto akong gumawa ng mga gamot, ng mga proteksyon at ng mga ritual na makakapigil sa mga masasamang nilalang. Ang kaalaman na ito ay hindi lang para sa aking sarili, kundi para rin sa iba na maaaring makaharap ng parehong panganib. Isang araw, may lumapit sa akin na batang babae. Ang kanyang pangalan ay Lisa. Isang estudyante ko sa pang-anim na baitang. Sinabi niya sa akin na natatakot siya sa kanilang bahay dahil palagi niyang naririnig ang mga tunog sa gabi. Ang kanyang mga magulang ay hindi naniniwala sa kanya at sinasabing imahinasyon lang ito. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na takot. Ang parehong takot na naramdaman ko noon. Sinabi ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at tutulungan ko siya. Kinausap ko ang kanyang mga magulang at nakumbinsi ko silang hayaan akong gawin ng isang ritual sa kanilang bahay. Pumayag sila kahit na may pag-aalinlangan. Ginawa ko ang ritual katulad ng ginawa ni Aling Marta sa aking bahay. At matapos ang ilang araw, sinabi sa akin ni Lisa na ang mga tunog ay nawala na. At ang kanyang ngiti ay sapat na para sa akin. Isang patunay na ang aking ginawa ay may silbi. Ang karanasang iyon ay nagbukas ng bagong kabanata sa aking buhay. Nagsimula akong tulungan ng iba na nakakaharap ng parehong problema. Ang aking bahay ay naging isang kanlungan para sa mga taong nangangailangan ng proteksyon, ng payo at ng tulong. Ang aking buhay ay hindi na simpleng buhay ng isang guro. Ako ngayon ay isang tagapagtanggol, isang manggagamot, isang taong handang lumaban para sa iba. Ang karanasang iyon sa aswang ay hindi lang nag-iwan ng takot, kundi nag-iwan din ng lakas, ng determinasyon at ng layunin. Sa ilang taon na lumipas mula nung unang harapin ko ang mga aswang, ang buhay ko sa Guimaras ay naging mas mapayapa. Ngunit hindi nawala ang pagbabantay. Alam kong ang mga nilalang na yon ay nandito pa rin. Naghihintay ng pagkakataon. Ngunit alam ko rin na may mga taong tulad ko na handang lumaban, na handang protektahan ang mga inosenteng tao. Ang aking karanasan ay naging isang aral. Isang paalala na ang mundo ay puno ng mga misteryo, ng mga bagay na hindi natin lubos na mauunawaan. Pero sa kabila ng lahat, ang pananampalataya at lakas ng loob ay sapat upang malampasan kahit anong pagsubok.
Salamat po sa lahat ng nakinig ng aking kwento. Nawa ay maging inspirasyon ito sa inyo na kahit gaano man kadilim ang mundo, ay may liwanag pa rin na naghihintay sa atin. Magandang umaga po sa lahat, and God bless us all. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Mapagpalang araw po, Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento sa inyong programa na hango sa tunay na buhay. Taong 1990 noon at nalalapit na ang panahon ng mahal na araw nang mayaya ako ng isa kong katrabaho na magbakasyon sa lugar nila sa Pampanga. Bali ako po si Waldo at ang aking katrabaho at kaibigan ay tawagin na lang natin sa pangalang Toto. Ang trabaho namin noon ay isang construction and hardware supply bilang mga pahinante. Dahil nga sa magmamahal na araw noon at wala kaming pasok sa trabaho, ay naisipan na kong yayain ni Toto sa lugar nila. Maganda ang bayan ng Pampanga. Tahimik at maraming magandang tanawin. Sa unang araw pa lang ng pagtuntong ko roon, ay nawilin na agad ako sa lugar nila Toto. Mabait ang pamilya ni Toto, lalong-lalo na si Mang Enrico na kanyang tatang. Ito ang madalas kong kakwentuhan nung naroon ako sa kanila. Masayang kausap si Mang Enrico at talaga namang mawiwili kang makipagkwentuhan sa kanya. Lalo na kung mahilig kang makinig ng mga kwentong katatakutan na siyang paborito niyang ikinukwento. Sa totoo lang, hindi naman ako mahilig sa mga ganong kwento, lalo tungkol sa mga kababalaghan. Hindi rin naman kasi ako mapaniwalain sa ganon. Minsan, nang maisipan kong maglakad-lakad sa labas ng bakuran nila Toto, ay may nakita akong isang magandang babae na nakatayo ilang hakbang mula sa kinaroroonan ko. Mahaba ang buhok nun na hanggang bewang. Maputi ang kompleksyon ng balat at may katangkaran. Hindi ko maintindihan, pero parang dumoble ang bilis ng tibok ng aking puso nang masilayan ko ang babaeng yun. Naisip kong lapitan siya para makipagkilala. Kaya naman dali-dali akong lumapit at nakangiting bumati sa kanya. Hi miss, pwede bang makipagkilala sa'yo? Lakas loob kong tanong at inilahad ko ang aking kamay, tanda ng pakikipagkilala. Ako nga pala si Waldo. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? May ilang segundo rin siyang nakatingin lang sa nakalahad kong palad at ang buong akala ko ay hindi niya papansinin yon. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag nang ilahad din niya ang kanyang kamay at sinabi ang pangalan sa akin.
Donna. Nakangiting sabi niya. Para pa akong nababato-balani sa magandang mukha niya habang nakangiti ng matamis sa akin. Kakausapin ko pa sana si Donna nang biglang dumating si Mang Enrico at tinawag ako. Ang sabi, pumasok na ako sa loob ng bahay dahil naghanda raw si Toto ng merienda. Tutol pa sana ako dahil gusto ko pang makausap si Donna, kaya lang ay hinila na ako ni Mang Enrico. Mang Enrico naman eh. Wrong timing naman kayo kanina. Nakita nyo nang may kausap akong magandang babae. Bigla mo akong hinila. Reklamo ko kay Mang Enrico. Alam mo ba kung bakit? Hindi ka dapat nakikipagkilala kung kani-kanino, lalo na sa babaeng yon. Sabi nitong kumakamot-kamot pa sa ulo. At bakit naman ho? Mukhang mabait naman yung si Donna. At maganda pa. Sagot ko. Oo, Donna nga ang pangalan niya. At maganda nga siya. Pero huwad ang kagandahan na nakikita mo. Huwad? Anong ibig niyong sabihin? Ang nakikita mong ganda ay hindi tunay. Matagal ko nang nakikita ang Donna na yon sa pulnong bata pa ako. Ho? Sigurado ho kayo? Paano namang mangyayari yun eh? Kung noon nyo pa nakikita si Donna di sana ho matanda na siya ngayon. Hindi makapaniwalang tanong ko. Maniwala ka kay Tatang Waldo. Kahit ako, bata pa ako ay nakikita ko na yung si Donna. Nakapagtataka nga na hindi nagbabago ang itsura niya eh. Hindi siya tumatanda. Sabat ni Toto. Marami ang may palagay na isang aswang yang Donna na yan. At siyang salarin sa pagkawala ng ilang kalalakihan dito. Dugtong naman ni Mang Enrico. Hindi man kapanipaniwala ang sinasabi ni Toto at Mang Enrico tungkol sa dalagang si Donna, ay hindi na ako nakipagdiskusyonan pa sa kanila. Alam ko namang hindi rin ako mananalo dahil kinatandaan na nila, lalo na ni Mang Enrico, ang paniniwala sa mga ganoong nilalang. Biyernes Santo ng gabi, habang nasa labas ako ng bakuran nila Toto at nagpapahangin, ay panay pa rin ang isip ko kay Donna. Babalik na lang kami ni Toto ng Maynila ay hindi ko pa rin siya muling nakikita. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang may marinig akong parang may umiiyak kung saan. Tinalasan ko ang aking pandinig at hinanap ang pinanggagalingan nun. Hanggang napansin kong parang may gumagalaw sa likod ng malapad na puno ng mangga. Lumakas ang kutob kong doon nang gagaling ang naririnig kong iyak, kaya dali-dali akong lumapit doon. Donna? Napabulalas ako sa gulat nang makita roon si Donna. Nakasalampak ng upo sa malaking ugat ng puno at hawak ang kanyang paa. Humihingi siya ng tulong dahil nasugat daw ang kanyang paa at hindi niya magawang makatayo dahil sa sakit nito. Dali-dali ko siyang nilapitan at tinulungang makatayo. Tinanong ko siya kung napaano ba ang paa niya. Ang sagot niya ay natalisod siya sa isang malaki at matulis na bato na hindi niya napansin dahil sa madilimang daan. Iika-ika siya sa paglalakad at nakaramdam ako ng awa sa kanya, kaya nagpresenta akong ihatid na lang siya hanggang sa bahay niya. Bagay na hindi naman niya tinanggihan. Hindi ko namalayan pa kung gaano kami katagal naglakad. Abala kasi ako sa pagdama sa malambot na baywang ni Donna habang inaalalayan siya. Hindi ko rin maiwasang samyuhin ang mabango niyang buhok tuwing mapapadikit iyon sa ilong ko. At kahit pa may kadiliman, ay para ko pa rin nakikita ang napakaganda't malaanghel niyang muka. Hindi ko tuloy lubos na maisip kung bakit napag-iisipan ng iba na isang aswang ang ganoong kagandang dalaga.
Maya-maya'y huminto kami sa paglalakad na ipinagtaka ko dahil wala pa naman akong nakikitang kabahayan doon. Tinanong ko siya kung saan banda roon ang kanilang bahay dahil malawak na talahiban lang ang nakikita ko sa paligid. Pero sa halip na sumagot ay hinawakan ni Donna ang magkabila kong pisngi at mapungay ang mga matang tumitig sa akin. Para naman akong nababato-balani sa kanyang mga titig na tila nang aakit. Palapit ng palapit ang kanyang mukha sa mukha ko hanggang mapatitig ako sa mga labi niyang mapupula. Napalunok ako ng sariling laway at hindi ko na mapigilan ang sarili ko na halika ng malarosas na labi ni Donna. Hindi naman ako nakaramdam ng pagtutol mula sa kanya. Sa halip ay hinapit pa niya ang aking bewang papalapit sa kanya. Kaya naman lalong napadikit ang aming mga katawan. Bahagya pa niyang iniangat ang suot kong t-shirt at ipinasok ang kanyang kamay sa loob nito at hinaplos-saplos ang aking tiyan. Tuluyan na akong nakaramdam ng pag-iinit ng katawan at nawala na sa isip ko kung nasaan kami. Naging malikot na rin ang mga kamay ko sa paghaplos sa katawan ng dalaga at lalong lumakas ang loob kong damahin ang masiselang parte roon nang hindi man lang siya tumutol sa aking ginagawa. Painit ng painit ang mga sumunod na sandali sa pagitan namin ni Donna. Hanggang natagpuan ko na lang ang aming mga sariling tinutugunan ng kapwa-init ng aming mga katawan. Tuluyan ko nang hinayaan na makalimot sa aking sarili at handa na sana akong abutin ng rurok ng ligaya nang makarinig ako ng malalakas na boses na parang tinatawag ang pangalan ko. Nang dahil doon ay napadilat ako mula sa aking pagkakapikit at ganoon na lang ang gulat ko ng isang pangit at nakakatakot na nilalang ang tumambad sa aking mga mata. Halimaw! Hindi makapaniwalang sambit ko. Ang kaninang pagkasabik na nararamdaman ko ay napalitan ng sindak dahil ang kaninang maganda at kaakit-akit na babaeng kaulayaw ko ay naging isang halimaw na ang wangis na katulad ng isang mantis. Sa gulat at takot ay naitulak ko iyon ng malakas kaya bahagya siyang napaalis sa pagkakakubabaw sa akin. "Waldo, lumayo ka sa aswang na yan!" Narinig kong sigaw at nang aking lingunin ay nalaman kong sina Toto at Mang Enrico ang mga yon at may kasamang ilang kalalakihan. Halos pagapang akong tumakbo papunta sa kanila habang ramdam ko ang panginginig ng aking katawan. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalalayo nang maramdaman kong may dumamba sa aking likuran at napasigaw ako nang maramdaman kong may matalas na bagay na bumaon sa aking balikat. Ang babaeng mantis. Nagsisisigaw ako sa sakit at takot habang humihingi ng tulong. Pinilit kong kumawala sa nakadagang halimaw sa akin. Nang maya-maya'y narinig ko yung humihiyaw na para bang namimilipit sa sakit. "Lumaot ka king lalaking ayan, nung ikabisang maging abo." Narinig kong sigaw ni Mang Enrico habang may sinasaboy na kung ano sa halimaw. Namimilipit iyon sa sakit na umalis sa pagkakadagan sa akin at humihiyaw na nagpapagulong-gulong sa lupa. Sinamantala ko ang pagkakataon at mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan nila Toto. Hinabol naman ng ibang kalalakihan at ni Mang Enrico ang babaeng halimaw na mabilis ding nagtatatakbo patakas. Ayos ka lang ba, boy? Agad na tanong sa akin ni Toto. Nasugatan ka? Sabi pa niya nang makita ang dumudugo kong sugat. Hinubad nito ang suot niyang jacket at inabot sa akin iyon at sumenyas na ipangtakip iyon sa katawan ko. Noon ko naalalang wala pala akong damit. Napalitan tuloy ng matinding hiya ang nerbiyos na nararamdaman ko at dali-daling ibinalot sa kahubaran ko ang jacket ni Toto.
Hindi nahuli ang aswang na si Donna ng gabing yon. Ang sabi, biglang naglaho iyon nang sumuot sa may kakahuyan. Nalaman kong nakita pala ako ni Toto ng gabing kausap ko si Donna. Sinubukan daw niya akong tawagin pero parang hindi ko raw siya naririnig at tuloy-tuloy lang ako sa pagsama sa babae. Agad niyang ipinaalam sa kanyang tatang, kaya naman agad iyong humingi ng tulong sa ibang kalalakihan para sundan ako. Malakas daw kasi ang kutob ni Mang Enrico na ako na ang isusunod na biktima ng aswang na si Donna, na bukod tanging mga kalalakihan ang paboritong biktimahin. Mabuti na lamang at naabutan pa nila akong buhay at nailigtas ng mga oras na yon. Noon ako nakaramdam ng hiya at pagsisisi dahil sa hindi ko pinaniwalaan ng mga babala sa akin ni Mang Enrico at ng aking kaibigan. Hindi ko rin noon lubos akalain na may ganoong klase pala talagang nilalang na namumuhay sa mundo kasama natin. Ang naranasan kong kababalaghan ng gabing yon ay nagsilbing malaking aral sa akin. Aral na madalas ay ipinapayo ko ngayon sa aking mga anak at apo. Huwag pairalin ng katigasan ng ulo at matutong makinig sa mga payo ng nakatatanda. Kung minsan ang pagsunod sa mga kasabihan at babala ng iba ay hindi naman masama, lalo't wala namang mawawala kung susunod ka. Isang kasaysayan na hindi ko malilimutan sa aking buhay dahil sa katigasan ng aking ulo. Isang kagandahan na umakit sa aking panandalian ang muntik ng pumitil sa aking buhay dahil sa isang aswang sa Pampanga. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ito. Ako po si Waldo, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vanessa. Mayroon akong hindi makakalimutang karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Nangyari ito nang minsang nakatira kami ng aking asawa sa may Aurora. Bagong tanan kami noon ni Tebes. Hindi namin alam kung saan kami noon pupunta sa takot na matuntun kami ng mga magulang namin. Tutol kasi ang mga magulang naming pareho sa relasyon namin ni Tebes. Mga bata pa kasi kami noon. 17 pa lang ako at 19 naman si Tebes. Naisipan naming magtanan matapos magbunga ang kapusukan namin sa isa't isa. Sa tulong ng isang kaibigan ni Tebes na si William, nakarating kami sa Aurora para doon sana magsimula bilang mag-asawa kung saan walang nakakakilala sa amin. Si William din ang tumulong sa amin para makahanap ng mauupahang bahay. Mayroon kasi siyang kakilala na may-ari ng paupahan at eksakto raw na bakante ang isang maliit na bahay na pinauupahan nito. Maayos naman nung una ang pagtira namin sa lugar na yon na hindi ko nababanggitin ang eksaktong lokasyon. Tahimik at may kalayuan sa lugar na maraming tao, kaya palagay ang loob namin ni Tebes na hindi kami matutunto ng mga magulang namin doon. Wala ring ibang makapagtuturo na naroon kami, maliban kay William. Hindi naman kalibliban ng lugar kung saan kami nakatira. Pero kung pupunta ka ng palengke, medyo malayo-layo rin ang lalakarin patungong kalsada kung saan may masasakyan na jeep o tricycle at maraming kabahayan. Para kasing nasa kaduluduluhan na ng barangay iyong paupahan na kinaroroonan namin. Swertehan lang din kung magkakataong may tricycle na mapadako roon na nangyayari lang kung may magpapahatid banda roon. Nung una, patinda-tinda lang ng candy at sigarilyo ang asawa kong si Tebes sa terminal ng mga sasakyan na inutang pa namin kay William ang pangpuhunan para lang may mapagkuhanan kami ng panggastos araw-araw.
Pero kalaunan, nakapasok din si Tebes sa isang nakilala niya sa terminal bilang driver ng tricycle na pamasada. Simula noon, hindi na naging mahirap sa akin ang pagpunta sa palengke o sa health center sa tuwing araw ng check-up ko. Sinusundo na kasi ako ni Tebes gamit ang tricycle na ipinapasada niya. May isang pagkakataon noon, habang nasa health center ako, may nakausap akong isang ali. Mahaba-haba na rin ang kwentuhan namin habang naghihintay sa pagdating ng doktor nang matanong niya kung saan ako nakatira. Sinabi ko kung saan banda kami na sityo at nang malaman niya ay napakunot ang noo niya habang napatingin sa akin. Ipinagtaka ko naman ang naging reaksyon niya habang napatanong ako ng bakit po. Nagpalingalinga muna siya sa paligid bago nagtanong ulit kung matagal na ba raw kaming nakatira doon. Nang sabihin kong bagong lipat lang kami ng asawa ko, pabulong niya sa aking sinabi na umalis na raw kami roon. Hindi raw ligtas ang lugar na iyon, lalo na sa kagaya kong buntis, dahil marami raw ang gumagalang aswang doon, kahit daw katirikan ng araw. Napakunot ang noo ko sa pagtataka sa sinabing iyon ng ali. Tatanungin ko pa sana siya ulit, pero tinawag na ako ng assistant ng doktor dahil ako na raw ang susunod na check upin. Hanggang makalabas ako ng health center, hindi ko na nakita ang ali. Ipinagkibit balikat ko na lang ang mga sinabi nito sa akin at hindi rin naman kasi ako naniniwala tungkol sa mga aswang. Akala namin ni Tebes, magiging maayos ang paninirahan namin sa lugar na yon. Pero isang gabi, habang mahimbing na kaming natutulog, bigla na lang kaming nagising sa malakas na kalabog sa bubong ng bahay namin. Para bang may bumagsak na mabigat na bagay roon. Nung una, inakala naming baka pusa lang na umakyat doon ang may gawa ng ingay. Pero ilang sandali ay nasundan na naman ito at sa pagkakataong yon ay sunod-sunod na. Para bang sadyang kinakalabog yon na animoy sinusuntok ito ng malakas. Lalabas sana si Tebes ng bahay para alamin ang may gawa ng pagkakaingay ng bubong namin, pero pinigilan ko siya. Kakaiba kasi ang kutob ko ng mga oras na yon, na para bang may masamang mangyayari. Ang sabi ko, mas makabubuting manatili na lang kami sa loob at makiramdam. Nagpaawat naman si Tebes sa paglabas at nanatili lang kami sa ibabaw ng papag namin. Maya-maya pa, nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa may pinto. Natigilan kaming pareho at nagkatinginan sa pagtataka kung sino ang posibleng kakatok ng ganoong dis-oras ng gabi. Wala naman kaming kakilala pa sa lugar na iyon dahil magkakalayo ang pagitan ng mga bahay roon. Ang may-ari naman ng paupahan ay sa kabilang sityo pa nakatira, kaya imposible rin na pupunta iyon ng ganoong oras. Naisip naming si William iyon, kaya nagtanong ang asawa ko kung sino yon. Pero hindi naman yon sumagot, sa halip ay nilakasan pa nito ang pagkatok at sa pagkakataong yon, kumuha na ng kutsilyo si Tebes sa kusina para may maipanglaban siya kung ano't ano man ang mangyari. Maya-maya, tumigil ang pagkatok ng sino mang nasa labas. Ilang sandali na ring nanatiling tahimik ang paligid, kaya ang buong akala namin ay makakatulog na kami ulit. Bumalik na kami sa pagkakahiga at nakapikit na rin ako ng kumalabog naman ang mga dingding ng bahay namin. Napabangon ako sa gulat at napayakap sa asawa ko. Sunod-sunod ang malalakas na pagkalabog ng aming mga dingding na gawa lang sa plywood na para bang sadyang binabalya ang mga ito. Sinundan iyon ng mga kalabugan sa may bubong at malalakas na pagkatok sa pinto. Takot na ako ng mga oras na yon at maging si Tebes ay
hindi na alam ang gagawin. Batid naming hindi lang iisang tao ang gumagawa nun sa bahay namin. Kung mga tao nga ba ang mga ito? Sa mga oras na iyon, naalala ko ang sinabi sa akin ng Ali na nakausap ko sa health center. Kaya napaisip ako na baka mga aswang ang nanggugulo sa amin. Naisip kong kumuha ng asin sa kusina at nagpasama ako kay Tebes. Napatanong pa nga ang asawa ko kung ano raw ang gagawin ko sa asin. Sinabi kong baka mga aswang ang nasa labas ng bahay namin. Naaamoy nila ang sanggol na nasa tiyan ko. Tututol pa sana si Tebes sa naisip kong yun, pero hinila ko na siya papunta sa kusina at sinabihang sumunod na lang. Mabuti na lang din at marami kaming stock na asin na paborito kong sausawan ng hilaw na mangga. Pagkakuha ko sa garapon ng asin, dumakot ako nito at isinaboy sa mga dingding, pinto at bintana, pati na rin sa kisame, kagaya sa mga napapanood kong pelikula, at sinigawa ng mga nasa labas ng magsialis kung ayaw nilang paliguan ko sila ng sakusakong asin. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang ideya ng sako-sakong asin, gayong isang garapon lang naman ang asin namin. Pagkasaboy ko ng asin, lalong kinalabog ng mga ito ang mga dingding at bubong na para bang gigibain na ang bahay namin. Hindi ko itinigil ang pagsaboy ng mga asin at nilakasan ko pa ang pagbato. Abot-abot na ang pagdarasal ko, lalo't papaubos na rin ang asin sa garapon. Nagulat na lang ako nang hablutin ni Tebes ang garapon ng asin sa akin at lumapit sa may pinto. Pagkabukas niya nito, sinundan niya ng pagsaboy ng asin. Kasunod nun, nakarinig ako ng parang malalakas na ungol ng hayop, kaya napasunod ako kay Tebes. At noon tumambad sa akin ang mga nakakatakot na nilalang na sa tanang buhay ko ay noon lamang ako nakakita. Mga aswang nga. Umuungol sila at namimilipit na animoy nasasaktan sa tuwing sasabuyan ni Tebes ng asin. Kaya bumalik ako sa may kusina at kinuha ang natitirang asin doon at pinagsasaboy sa mga aswang na hindi ko na nagawang bilangin kung ilan. Hanggang sunod-sunod na nagsialis ang mga iyon at nagsipaglaho sa dilim. Gayunpaman, hindi na kami umalis pa ni Tebes sa pintuan hanggang magbukang liwayway sa takot na baka bumalik pa ang mga aswang. Hindi na rin kami natulog at nang lumiwanag na ng tuluyan, nag-impake na rin kami at nagpasyang bumalik na lang ng Maynila ng araw ding iyon. Mas maaatim pa naming harapin ng galit ng mga magulang namin kaysa naman gabi-gabing makipaglaban sa mga aswang. Bago kami tuluyang lumuwas, nagpaalam muna kami ng maayos sa may-ari ng inuupahan naming bahay. Nagtanong pa nga iyon kung bakit aalis na kami kaagad gayong kailan lang kami lumipat. Sinabi na lang namin na pinapauwi na kami ng mga magulang namin. Hindi na kami nagkwento pa sa nangyari sa amin nang nagdaang gabi, lalo't napansin naming parang hindi ito makatingin ng diretso sa amin. Nagmamadali na rin kaming umalis sa bahay nito dahil dadaan pa kami sa may-ari ng tricycle na pinapasada ni Tebes para isauli ang tricycle roon at magpaalam na rin dito. Katulad nga ng kasabihan, walang magulang ang makatitiis sa mga anak, kaya napatawad din naman kami ng mga magulang namin matapos naming humarap at humingi ng tawad sa mga ito. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Tebes sa tulong at gabay ng mga magulang namin. Magmula noon, nagsikap kaming dalawa hanggang sa dumating ang swerte na inaasahan namin. Natanggap si Tebes sa isang kumpanya malapit sa tinitirahan namin at hindi kalaunan ay mabilis itong na-promote sa pagiging isang manager.
dahil sa sikap at galing ni Tebes sa trabaho niya. Ako naman po, kasama ang ama at 2 anak, ay nananatili lang sa bahay at nagtitinda sa aming maliit na mini grocery kasama ang aking nanay. Magmula nung nangyari ang nakakatakot na nangyari sa amin, ay nagsisilbing aral iyon na hindi namin malilimutan. Dahil siguro sa batang isip namin kaya namin nagawa ang mga hindi namin dapat gawin. Isang pangyayari sa buhay namin ni Tebes ang muntik nang sumira sa aming kinabukasan dahil sa pagtira sa isang liblib na lugar sa Aurora. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. At maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong programa. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Vanessa. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.